Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 761. Ang labanan sa Snow Palace. Zun Cultivator. Malapit nang bumagsak si Bai Lishi. Pakiramdam niya ay nalamig ang buong katawan niya, hindi siya makagalaw. Isang Zun Cultivator ang kasama ni Lin Fang. Isang tunay na cultivator ng Zun. Ang kanyang guro at ang iba pang mga guro ay yumuko pa ng may paggalang sa kanyang harapan. Sinamba nila ang cultivator ng Zun. At ang pinakamasama ay isang sandali noon, pinagtatawanan niya si Lin Feng dahil isang snow cultivator ang nagtuturo sa kanya, kahit na siya ay isang cultivator ng espada. Gayunpaman, hinahangaan lamang niya ang cultivator ng Zun na iyon, natatakot din siya sa kanya. At labis siyang nagseselos kay Lin Feng. Bakit nakakuha si Lin Feng ng guro sa antas ng Zun? Ang kanyang guro ay nakalusot lamang sa ikatlong layer ng Tianqi. Ganon ba talaga siya kalayo kay Lin Feng? Kamusta? Sabi ng snow cultivator, tumanggo at sumulyap sa karamihan. Sinulyapan pa niya si Bai Lishi ngunit hindi niya ito pinansin. Si Bai Lishi ay may impresyon na siya ay magyayelo, gaano kalamag, napakalamig. Ang snow cultivator ay sumulyap lamang sa kanya sa isang segundo na para bang wala si Bai Lishi. Marahil ang malamig na ekspresyon sa mga mata ng Zun cultivator ay dahil sa katotohanan na siya ay isang snow cultivator. Bukod kay Bai Lishi na nagseselos, ang iba ay namangha din. Tumibok ang puso ni Tian Chizu. Ang mahal at kagalang-galang na cultivator ng Zun na si Mr. Zhu, nakakagulat na napiling maging guro ni Lin Feng. Napakahusay. Ang ganitong mga hindi kapani-paniwalang pagkakataon ay karaniwang para lamang sa kanyang Tian Chizu sa distrito ng bundok ng Tianzuan. Ngunit ngayon, nagkaroon din si Lin Feng ng ganoong pagkakataon. Namangha siya at makikita ito ng isa mula sa maganda niyang mga mata. Naaalala pa rin niya kung paano nanatiling malamig at walang malasakit si Lin Feng, maging mapagmataas sa kanyang harapan. Nakaramdam siya ng pagkabalisa, hindi pa niya nakita ang isang lalaking nakakaramdam ng walang pakialam at kahit malamig sa kanyang harapan. Tila hindi siya pinansin ni Bang. Guro, sabi ng hunter habang naglalakad patungo sa snow cultivator at nakayuko. Nandito ba ang lahat? Tanong ng snow cultivator sa hunter. Tumanggo ang hunter at sinabi. Tama, guro, narito silang lahat. Sige. Ang snow cultivator ay muling sumulyap sa karamihan. Pagkatapos ay sinabi niya, lahat, marahil ay hindi ka pamilyar sa nalalatagan ng nyebe ng mga bundok ng Tianqi. Hayaan akong ipaliwanag sa iyo ang ilang mga bagay, napakaikli. Ang mga bundok ng nyebe ng Tianqi ay nahahati sa 7 malalaking bundok na nalalatagan ng nyebe. Ang mga manyeb na bundok ng Tianqi ay may ilang mga patakaran, kapag ikaw ay nasa labas ng mundo, ikaw ay tulad ng isa, kinakatawan mo ang manyeb na mga bundok ng Tianqi. Nahati ang Tianqi sa 7 snowy peak. Parang maliit na bahagi lang ng katotohanan ang alam nila. Ang isang imperyo ng gitnang kalidad ay hindi kapanipaniwala at mahiwaga, imposible para sa mga karaniwang tao na maunawaan kung gaano ito kalakas. Sinasabi ko ito sa iyo dahil kailangan mong maunawaan na bukod sa iyong 8, ang iba pang mga snow na bundok ay magpapadala rin ng 8 henyo, at sila ay pupunta sa mahiwagang mundo kasama mo. Maaaring may ilang mga tensyon sa pagitan ninyo ngunit binabalaan ko kayo, bawal kayong mag-away sa isa't isa. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Naiintindihan ko. Sunod-sunod na tumanggo ang lahat. Parang mali talaga ang iniisip nila kanina. Akala nila 8 lang silang pupunta sa misteryosong mundo. Inakala nila na sila lang ang 8 henyo ng imperyo. Gayunpaman, mayroon talagang 48 tao ang sasama sa kanila. Sa kabuuan, magkakaroon ng 56 na tao. At lahat sila ay kakatawan sa Tianqi Empire, isang nakakatakot na bilang ng mga tao na kumatawan sa isang imperyo. At magkakaroon ng napakaraming kayamanan sa mahiwagang mundo na malamang nasulit ang pagpapadala ng napakaraming tao. Dalhin mo sila sa Snow Palace. Sabi ng snow cultivator sa hunter. Tumanggo siya at sinabi sa mga henyo. Sundan niyo ako. Pagkatapos, lahat sila ay nagsimulang tumakbo sa napakalawak na nyebe. Ang 8 silweta ay lumilipad sa himpapawid, malapit na sumusunod sa mga ngaso. Bukod sa Tian Chizu, walang nakakaalam kung ano ang palasyo ng nyebe. Naglakbay sila sa kalangitan ng 1 oras at pagkatapos ay nakarating sa harap ng isang napakalaking palasyo ng nyebe. Nanginginig ang lahat, tila napakalaki talaga ni Tianqi. Bukod dito, ngayon lang nila naintindihan kung gaano kamangha ang 7 snowy na bundok ng Tianqi na iyon. Sa daan ay nakakita sila ng ilang naglalakihang bundok, at sa ilang sandali ay nakakita sila ng isang bundok na talagang mataas, mas mataas kaysa sa iba. Mukha itong maharlika at dominanti. Iyon ang ika-7 bundok, ang Tianji Mountain. Sabi ng hunter sa karamihan. Pagkatapos ay tumalon siya at dumaong sa bundok na iyon. Sa pinakatuktok ng bundok ay ang Snow Palace. Ang 8 henyo ay umaakyat sa bundok, naakyat na nila ang kalahati ng bundok hanggang ngayon. Mayroong maraming mga palasyo ng nyebe. Ang Tianzuan Snowy Mountain ay mukhang maliit at miserable kumpara sa Tianji Snowy Mountain, maraming tao ang napabuntong hininga sa pagkagalit. Karapat-dapat talaga si Tianji na tawaging hari ng kabundukan ng Tianqi. Ang tuktok ng bundok ng Tianji ay isang malaki at malawak na lupain ng nyebe na walang bakas ng paa. Sa di kalayuan ay isang napakalaking palasyo na mukhang marilag, engrandi, kahanga-hanga.
Ginawa nitong naisin ng mga tao na magpatira pa sa harap nito nang may paggalang at magbigay pugay sa mga lumikha nito. Dahan-daang dinala ng mga ngaso ang mga henyo sa tuktok ng bundok. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa mga snowflake na lumulutang sa hangin. May impresyon siya na kung itinaas niya ang kanyang kamay, magagawa niyang hawakan ang langit. Ang pagsasanay sa paglilinang sa naturang lugar ay magbibigay sa sinumang cultivator ng pakiramdam ng pagsasanay sa kalawakan, na nagsilang ng kabayanihan sa kanilang puso. Napagtanto nilang maraming tao na ang dumating. Napagtanto din nila na ang mga taong iyon ay nahahati sa mga grupo, iyon ay malamang na mga grupo na binuo ng 6 na iba pang snowy mountains kung saan sila nagmula. Lahat sila ay nakasuot ng iba't ibang uri ng damit depende sa bundok na kanilang pinanggalingan. May mga bituin din sa kanilang mga damit, na nagbigay daan sa iba na malaman kung saang bundok sila nanggaling. Tumingon ang korona para batiin si Tian Zuan pagdating nila. Medyo nagulat sila nung una tapos tinignan sila ng nakakaloko. Ang mga tao mula sa Tian Zuan ay talagang pinakamahina, ang kanilang reputasyon ay talagang tapat. Hindi sila karapat dapat makasama, ano na lang ang iisipin ng ibang imperyo sa atin kung tatanggapin natin ang mga ganyang tao. Sabi ng may panunuya. Nagalit ang 8 henyo ni Tian Zuan, hindi sila makapaniwala na may magpapahiya sa kanila kaagad pagkarating nila. Tumahimik ka, malakas na sabi ni Tian Chizu. Itinuring ng maraming tao si Tian Chizu bilang isang diyosa, ngunit siya ay itinuturing na isang diyosa lamang sa rehiyon ng Tian Zuan na Snowy Mountain. Kahit na ang mga nakatatanda ni Tian Zuan ay itinuring siyang pinakamahusay na batang cultivator, ngunit sa labas ng kanyang rehiyon, siya ay walang iba. Ipinapalagay lang ng mga tao na kinakatawan lang niya si Tian Zuan, walang espesyal. Ang Tian Chizu ay prestihiyoso sa Tian Zuan, gayunpaman, mali ba ang sinabi ko? Huwag kalimutan na ang mga cultivator mula sa Tian Zuan ay ang pinakamahina, kaya't ikaw ay binubuli ng iba. Baka hindi ka pa naituro ni Tian Zuan. Mapanuksong sabi ng parehong tao. Maraming tao ang nagsimulang tumawa nang marinig siya. Lahat sila ay hinamak si Tian Zuan. Noong nakaraan, iginagalang at hinahangaan si Tian Zuan, ngunit pagkatapos ay nawala ang ilang hindi kapanipaniwalang mga ninuno mula kay Tian Zuan at nagsimula itong sumikat. Hanggang sa ito ang naging pinakamahinang grupo ng Tianchi. Pagkatapos ay naging paksa ng iba't ibang biro at ang 6 na iba pang grupo ay patuloy na pinagtatawanan sila. Ang dumi ng bibig mo, sabi ni Tian Chizu na tumalon pasulong. Sa isang iglap, isang napakalamig na yelong chi ang kumalat sa hangin at gamulong patungo sa taong iyon. Naglalaman ito ng ilang layunin ng yelo at nyebe na nagsimulang magpalamig sa individual na iyon. Tian Chizu, ito ang Snow Palace. Sabi ng isang gumagalaw sa harap ng kakatawa lang sa kanila. Ang taong iyon ay naglabas ng nakakatakot na chi na dumiretso patungo sa yelong chi ni Tian Chizu at pinigilan ito. Ilipat. Sabi ni Tian Chizu habang inaatake ang nasa harapan niya, galit na galit siya. Kaagad pagkatapos niyang gumamit ng Ice Punch attack. Ang mga labanan ay isa ring paraan ng paghahambing ng lakas ng iba't ibang bundok na nalalatagan ng nyebe. Mawala. Sabi nung taong iyon habang tumatalon ng lakas. Nagsimulang lumipad ang mga snowflake at ang taong iyon ay gumamit ng isa pang Ice Punch. Kumakalat ang mga dagandong sa hangin, pinalipad si Tian Chizu, mas malamig pa ang mukha niya. Hehe, nakikita mo na ba si Tian Chizu? Ang pinuno ng Tianshu, si Lingzu, ay napakalakas. Maaari kang magpakasal sa kanya, hindi ka makakahanap ng mas mahusay sa Tianzuan pa rin. Sabi ng isang tao sa likod nila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 762. Pagbabanta sa daliri, mas malamig pa ang hitsura ni Tian Chizu, talagang napakalayo ng mga tao mula sa Tianshu. Oo Tian Chizu, si Ling Exi ang pinakamalakas na binata ng Tianshu. Ngunit hindi kami tulad ni Tian Zuan kung saan, bukod sa iyo, walang sino mang maglalakas loob na umatake. Dapat kang magpakasal kay Ling Exi at sumama kay Tianshu. Nagpatuloy ang parehong tao. Sinasabi lang nila ito pagkatapos makita kung gaano kaina ang mga tao mula sa Tianshu. Asshole. Sumumpa sa isang tao, na ikinagulat ng buong karamihan. Tapos may nakita silang tao sa likod ni Tian Chizu, si Huang Fulong yung nagmura. Huang Fulong ay gumawa ng malalaking hakbang pasulong, nag-aalab ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Nakatitig siya sa mga tao mula sa Tianshu at sinabi, si Tian Chizu ang asawa ko. Nagulat si Tian Chizu at tinitigan siya ng masama. Ang bastos na iyon. Dahai Chong, ikaw ang pinakamahina sa aming 8. Si Ling Exi ang pinuno ng Tianshu. Pumunta at subukan kasama siya. Sabi ni Tian Chizu. Kahit na gusto niya itong insultuhan, alam niyang napakalakas nito. Siya ay may napakalaking pisikal na lakas at ang kanyang Dragon Fist ay nakakatakot. Sige. Sabi ni Huang Fulong. Agad siyang tumakbo papunta kay Ling Exi, na hindi siya komportable. Si Huang Fulong ay mukhang isang nakakatakot na dragon sa sandaling iyon. Dudurugin ko ang sinumang maglakas loob na hiyain ang aking asawa. Sumigaw si Huang Fulong ng napakalakas. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtakbo pasulong na may nakakatakot na puwersa sa kanyang mga kamay, sinisilang katawan ni Ling Exi. Kumalat sa hangin ng mga sipol at umalangaw ang pag-awit ng mga dragon. Natigilan ng mga tao, biglang nagmistulang dragon si Huang Fulong.
Ha? Sumimangot si Ling Exi at ang kanyang mahabang buhok ay nagsimulang lumipad ng marahas sa kanyang damit. Kahanga-hanga ang puwersa ni Huang Fulong. Sumimangot si Ling Exi at umatras, ngunit pagkatapos ay tumigil siya. Paano siya atras sa harap ng napakaraming tao, bilang pinuno ng Tianshu, makaka-atras siya. Asar. Galit na sigaw ni Ling Exi at isang kamao ang inilunsad kay Huang Fulong. Tor. Isang nakakatakot na dagandong ng dragon ang lumabas sa katawan ni Huang Fulong. Ang tunog na iyon ay nagmula sa nakakatakot na puwersa ni Huang Fulong. Ito ay brutal at marahas, tila kaya nitong durugan ang anumang bagay. Boom boom. Nagsalpukan ng dalawang kamao at naramdaman ng mga tao ang isang nakakatakot na unos na dumampi sa kanilang balat. Kumalat ang ilang mga kaluskos sa hangin nang makita ng mga tao ang pinuno ng Tianshu na dumudulas sa nyebe. Art. Pagkatapos ay narinig ng karamihan ang isang nakakatakot at galit na sigaw na umalangaw sa kanilang mga ulo. Ang mga tao ay nakatingin kay Huang Fulong na ikinagulat ng lahat. Ang lalaking iyon ay may nakakatakot na lakas, ang kanyang dugo at mga kalamnan ay tila talagang malakas. So iyan ang pinuno ng Tianshu. Walang makakatalo sa atin, Tianzuan. Hindi mo matatalo ang pinakamahinang henyo ni Tianzuan. Napakawalan Jia mo, malamig na sabi ni Tianqizu, na ikinagalit ng mga henyo ni Tianshu. Gayunpaman, medyo mabilis na umatake si Huang Fulong, walang sapat na oras si Ling Exi para mag-react ng maayos. Bagamat hindi patas, nagawa pa rin niya itong mapa-atras, na ikinatulala ng lahat. Nakangiti si Huang Fulong na parang tulala. Napakamot siya sa kanyang ulo at sinabing. Sa katunayan, ang pinuno ng Tianshu ay hindi espesyal. Grr. Umubo ng dugo si Ling Exi nang marinig niya si Huang Fulong. Sa katunayan, ang marahas at brutal na pag-atake ni Huang Fulong ay nasugatan siya ay naging masyadong pabaya. Walang magiging problema kung pinili niyang bumalik, ngunit siya ang pinuno ng Tianshu. Masisiraan na sana siya ng mukha kung umatras siya. Ang tanging magagawa niya ngayon ay magdusa sa katahimikan. Ganoon ba? Dahil siya ang pinakamahina kay Tianzuan, gusto kong makita at subukan ang lakas ng ibang tao. Sabi ng unang nagbiro tungkol kay Tianqizu. Nakakatakot ang mukha niya. Nakakatakot ang lakas ni Huang Fulong, marahil siya ang pinakamalakas. Ang nagbiro ay hindi naniniwala na sila ay tapat tungkol kay Huang Fulong. Sinulyapan niya ang mga tao mula kay Tianzuan at kalaunan ay napansin niya si Lin Fang. Nakalusot si Lin Fang sa ikasyam na layer ng Zuan Qi ngunit mukhang mahina siya. Bukod pa rito, hindi ganoon kahanga-hanga ang kanyang chi, malamang na nakalusot lang siya hanggang sa ikasyam na layer ng Zuan Qi. Madali ang pakikipaglaban sa mga taong kakapasok lang sa susunod na cultivation layer dahil hindi pa stable ang kanilang cultivation. Gusto mong lumaban kay Lin Fang? Panunuya ni Huang Fulong. Hindi na siya dapat magsalita, ngunit hindi niya maiimak ang kanyang bibig dahil ang isa ay nakatitig kay Lin Fang. Tsaka nakangiti siya ng nakakaloko. Si Lin Fang ay halos kasing lakas niya, ang pagpili sa kanya ay walang pagkakaiba. Hindi na kaimik si Tianqizu, masaya siya sa pinili ng lalaking iyon. Maghanda, sasalakayin kita. Kami, mga tao ng Tianshu ay hindi katulad mo. Kung gusto naming lumaban, hinahamon namin ang mga tao nang walang biglaang pag-atake. Nanunuyang sabi ng taong iyon. Ang tinutukoy niya ay ang katotohanang biglang umatake si Huang Fulong. Ako rin ang pinakamahinang tao ng Tianshu, tingnan natin kung gaano kalakas ang mga tao ng Tianzuan. Sabi ng taong iyon. Tumalon siya pasulong at kumalat sa hangin ang mga dagandong. May nakakatakot na pisikal na lakas na lumalabas mula sa kanyang kamao, pati na rin ang ilang ice intent na hamihit sa katawan ni Lin Fang. Malamig na tiningnan ni Lin Fang ang kalaban, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay, talagang isang daliri lang. Isang nakakatakot na sword energy ang nasa daliring iyon, ngunit dahil sa pressure, ang kanyang matalas na chi ay hinihigpitan. Mawala. Malakas na sigaw ng kalaban. Isang nakakatakot na pisikal na lakas ang nagpayanig sa lupa. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang daliri at isang nakakatakot na layunin ng espada ang lumabas mula rito. Nararamdaman ito ng mga tao sa buong katawan nila. Grr. Grr. Iginalaw ni Lin Fang ang kanyang daliri patungo sa kamao ng kalaban at nabangga sila sa isa't isa. Ang kalaban ay nagpakawala ng isang nakakalat na tili. Agad niyang binawi ang kamao at bumalik sa dating pwesto. Hindi niya kinaya ang pressure. Hinihipan niya ang kanyang kamao upang subukang maibsan ang sakit, malamig na pawis ang umaagos sa kanyang noo. Patak, patak. Dalawang hibla ng dugo ang tumutulo sa puting nyebe. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang eksena. Ang mga tao ay nagtaas ng ulo at tumingin kay Lin Fang. Ang binata na nanatiling tahimik ay lubhang kahanga-hanga. Gumamit siya ng isang daliri para durugan ang kamao ng kanyang kalaban, at nasugatan pa siya. Mahina ka talaga, sabi ni Lin Fang, na labis na ikinagalit ng kausap. Nag-aapoy ang kanyang mga pisngi sa kahihiyan. Ang mga tao mula sa Tianshu ay nanlumo. Ang kanilang pinuno ay napaatras, pagkatapos ay ang isa pa ay natalo at nasugatan ng isang daliri. Ang grupong Tianshu ay nawalan ng malaking mukha. Mukhang ang grupong Tianzuan ay naglalaman ng ilang magaling na cultivator. Naisip ng ilang tao mula sa iba pang mga bundok ng Nye. Hindi na sila tumingin sa kanila ng mapanukso. Ang pagiging matatag ay ang tanging paraan upang igalang. Sa mundo ng paglilinang, lakas ang pinakamahalagang bagay.
Kawili-wili, parang ang Tianzuan Group ay medyo magaling. Sabi ng may suot na purple na damit habang pasulong. Ang mga taong kabilang sa grupong TNG ay nagsusuot ng lilang damit. Hindi ko alam kung ilan sa mga taong iyon ang babalik na buhay. Sabi ng taong mukhang mayabang at mayabang. Sinulyapan ni Tian Chizu ang taong iyon ngunit wala siyang sinabi. Ang nagsasalita ay ang pinuno ng grupong TNG, si Yu Tianji. Alam niya ang ilang mga lihim ng universo. Hawak ni Yu Tianji ang pinakamalaking potensyal sa grupong TNG. Magagawa niyang umakyat sa hierarchy sa hinaharap at igagalang ng lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 763, para sa imperyo. Tiningnan ni Lin Fang ang binatang iyon na naka-purple. Ang mga galing sa grupong TNG ay nasa pinakaharap at tila napakayabang. Si Yu Tianji ay mukhang mayabang at mapagmataas, higit sa iba. Tila nirerespeto siya ng mga cultivator ng TNG Group. Siya rin ay isang uri ng pinuno sa kanilang grupo, tulad ni Ling Exi sa Tianshu. At saka, parang mas iginagalang pa siya kaysa kay Ling Exi. TNG. Ang ilang mga tao ay nakatingin sa mga tao mula sa TNG, ngunit ang iba ay tumitingin sa kanila ng magalang at marahil ay naiinggit. Nais nilang maging bahagi sila ng grupong TNG. Nais nilang maging mayabang at mapagmataas, sa halip na maging miyembro ng Tianzuan at mapahiya ng iba. Si Bai Lishi ay isa sa mga nag-iisip ng ganoon. Ang mga mula sa grupong Tianzuan ay hindi masama sa pagkakataong ito ngunit si Tianzuan ay mahina pa rin. Kung hindi ka nagre-resign na sumuko, magagalit kami ng husto at dudurog sa iyo. Walang pakialam na sabi ni Yu Tianji. Masyado siyang magarbo. Marahil ay aakyat siya sa hierarchy sa Tianchi mamaya, kaya nagsasanay siyang kumilos bilang isang mahusay na pinuno. Ngunit ang tono ng pananalita ni Yu Tianji ay inis kay Lin Fang. Karamihan sa mga tao ay nakatingin kay Yu Tianji na para bang isa siyang tunay na pinuno, kaya kumbinsido sila na ang kanyang mga salita ay banal at hindi may kakaila. Gayunpaman, hindi nakita ni Lin Fang ang sinuman bilang pinuno. Lahat ay pantay-pantay sa harap niya. Ang mga estudyante ng Tianchi ay pantay-pantay, kahit na si Tianji ay isang malakas na grupo, hindi ito nagbigay sa kanila ng karapatang manghiya ng iba. Ang mga mag-aaral na kabilang sa grupong Tianji ay may parehong katayuan tulad ng iba. Nakapagtataka, iniisip pa rin ng ilang tao na normal lang na ituring ang kanilang sarili bilang mga pinuno, gaanong alipin. Ngunit may mga taong handang tanggapin ang mga kalokohan. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Pinagtatawanan ni Lin Fang ang pagiging alipin ng ilang tao, gaano kalakas. Naisip ba niya na napakagaling niya dahil natalo niya ang isang taong kabilang sa grupong Tianshu. Kumunat ang noo ni Yu Tianji, nakatitig siya pabalik kay Lin Fang na parang sinusubukang makita siya. Ha? Kumunat ang noo ni Lin Fang at agresibo din siyang tumitig kay Yu Tianji. Ang mga ilaw na kumikislap sa mga mata ni Lin Fang ay napakasilaw kaya kinailangan ni Yu Tianji na ipikit ang kanyang mga mata. Malamig na umungol si Lin Fang nang titigan niya si Yu Tianji. Sinusubukan ni Yu Tianji na gumamit ng isang espesyal na kasanayan para makita si Lin Fang, makita ang kanyang mga espesyal na diskarte at kasanayan. Gayunpaman, nangangailangan ni Yu ng mas malakas na kaluluwa kaysa kay Lin Fang. Ngunit, halos imposible para sa sinumang kapareho ni Lin Fang na makipagkompetensya sa kanya. Kinailangan lang ni Lin Fang na titigan si Yu Tianji sa isang agresibong paraan para mapahinto siya. Mabilis na binuksan ni Yu Tianji ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagtitig kay Lin Fang. Nasira mo ito ang unang pagkakataon na ang isang taong kapareho ko ay nagawang sirain ang aking espesyal na kasanayan sa clairvoyance. Nakita ko lang na level 4 ang sword intent niya, tumigil ito sa paglaki pagkatapos. Baka may level 5 sword intent siya. Hindi ako makakita ng malinaw. Malakas talaga ang lalaking iyon. Mukhang dapat siyang ituring bilang pinuno ng grupong Tianzuan. Mas malakas siya kaysa kay Tian Chizu. Sa pagkakataong ito, sabay tayong pupunta sa mahiwagang mundo. Isip ni Yu Tianji, na nakatitig Fang. Pagkatapos umagulgol muli, bumalik si Yu Tianji sa karamihan at sinabi. Pupunta tayo sa misteryosong mundo, kaya huwag tayong mag-effort. Wala nang idinagdag pa si Yu Tianji. Isinasaalang-alang niya ang katotohanan na si Lin Fang ay mas malakas kaysa kay Tian Chizu. Malamang na nakipagkompetensya siya sa lahat ng pinakamalakas na cultivator mula sa iba pang mga bundok ng Niebe. Ngunit iba ang iniisip ng karamihan, biglang iniba ni Yu Tianji ang paksa habang nakatingin kay Lin Fang. Hahayaan na lang ba niya si Lin Fang nang walang ginagawa? Si Lin Fang lamang ang may tiyak na ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang sulyap ni Yu Tianji ay nagbigay sa kanya ng clue, hindi niya ito bibitawan. Malamang gusto niyang sorpresahin siya sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, hindi ito posible sa Snow Palace. Ang ilang maliliit na tensyon ay malakas, ngunit ang matinding pakikipaglaban sa harap ng mga matatanda ay hindi iminungkahi. Ang hunter ay kalmadong pinagmamasdan ang eksena. Nahati ang Tianchi sa 7 bundok at hindi nila kailanman napigilan ang mga henyo na magharap sa isa't isa. Sa pamamagitan lamang ng pagdaan sa gayong mga alitan maaari silang maging matanda. Ganyan talaga ang mga henyo na namumukod-tangi at naging iginagalang. Hindi lang si Tianchi ang may ganitong pag-iisip, ang pinakadakilang mga sekta at angkan ay ganito lahat. Palaging may mga tensyon sa pagitan ng mga tao sa mundo ng paglilinang.
Ang mga lugar na ganap na nakatuon sa paglilinang ay kailangang nasa gitna ng mga away at tensyon. Sa pagkakataong ito, si Tian Zuan ay hindi madaling mabyuli. Naisip ng hunter na gamaan ang pakiramdam. Mananatili silang mapagmataas at protektahan ang kanilang dignidad. Si Tian Chizu, Huang Fulong, Han Qiuyu ay napakalakas. Hindi sila natatakot sa iba. Bukod dito, mayroong isang tao na maaaring lumaban sa mga tinatawag na pinuno mula sa ibang mga grupo. Tulad ng nahulaan ni Yu Tianji, si Lin Fang ang kanilang hindi opisyal na pinuno. Gang. Ang tunog ng isang solemna at marilag na kampana ay kumalat sa hangin. May dahan-dahang lumabas sa Snow Palace na nakasuot ng purple changpao. Iyon ay isang senior cultivator ng Tianji Group. Napakahaba ng puting buhok, mahaba ang balbas at bumaba sa dibdib. Mukha siyang celestial being, maharlika at dominante. Nandito ba lahat? Walang pakialam na tanong ng tao. Hindi siya nagsalita ng malakas ngunit malinaw na tumagos sa isipan ng mga tao ang kanyang boses. Ang mga nagdala ng iba't ibang grupo sa Snow Palace ay yumuko lahat at nagsabi, nandito silang lahat. Sige. Sabi ng matanda, pasulyap-sulyap sa karamihan. Tinitingnan niya ang 56 na kabataan, at tumango ng may kasiyahan. Hindi ka pinipigilan ng Tianqi na lumaban sa isa't isa dahil ang mga labanan at tensyon ay nakakatulong sa iyo na mapanatili ang iyong sigasig at panatilihin kang mainit ang dugo. Mas lumalakas ang loob mo kapag nag-aaway kayo. Ang Tianqi ay nahahati sa 7 grupo kaya normal lang na lumitaw ang mga tensyon. Kahit anong laban mo, walang kahihinatnan. Ngunit kailangan kong paalalahanan ka, sa pagkakataong ito ay pupunta ka sa mahiwagang mundo at hindi lang Tianqi ang grupong magpapadala ng mga tao doon. May iba pang mga tao mula sa rehiyon ng Ganyu. Magkakaroon ng ilang nakakatakot na mga henyo doon at wala sa kanila ang magiging mas mahina kaysa sa iyo. Kaya naman, sana ay hindi kayo mag-aaway sa misteryosong mundo. Dapat mong kalimutan ang tungkol sa mga maliliit na tensyon sa pagitan mo. Mahinang sabi ng matanda. Malinaw ba ako? Naiintindihan. Sabi ng lahat na tumatango. Tumanggo ang matanda at inilagay ang kanang kamay sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay bahagyang yumuko siya at sinabi sa tame time na paraan. Lahat para sa Tianqi Empire. Ganon din ang ginawa ng karamihan. Inilagay ng lahat ang kanilang kanang kamay sa kanilang puso, yumuko at nagsabi. Lahat para sa Tianqi Empire. Lahat para sa Tianqi Empire. Gang. Muling umalangaw sa hangin ang mahinahon at solemna na tunog ng isang kampana. Tumutunog ang kampanang iyon upang ipaalala sa mga tao na sila ay mga misyonero ng Tianqi, ang lahat ay para sa Tianqi Empire. Gaano man kalubha ang mga panloob na tensyon, kailangang tandaan ng mga tao na ang kanilang pangunahing layunin ay palakasin ang imperyo. Sila ay isang malaking pamilya, suportado sila ng imperyo at suportado nila ang imperyo, kaya naman naging malakas na imperyo ang Tianqi Empire. Ang solemna at nakakagaan na tunog ng kampana ay umalangaw sa ulo ni Lin Fang. Itinaas din niya ang kanyang kanang kamay at inilagay ito sa kanyang dibdib habang sinasabing. Lahat ay para sa Tianqi Empire. Ang pananabik ng pagiging isang misyonero ay lalong nagpabuti sa kanyang determinasyon at lakas ng loob. Pakiramdam niya ay kabilang siya sa isang magkakaugnay na grupo. Ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang grupo ay nakakaimpluwensya sa lahat sa positibong paraan. Ang pakiramdam ng pagiging kabilang ay malalim na tumatagos sa kanilang mga kaluluwa. Naramdaman ng lahat na sila ay magkakapatid, kailangan nilang panatilihin ang pagkakaisa upang manatiling matatag na magkasama. Ang matandang lalaki na may puting balbas ay sumulyap kay Lin Fang at ngumiti. Napansin niya na iba si Lin Fang sa iba, ngunit sa sandaling iyon, tinatanggap na ni Lin Fang na maging bahagi ng malaking pamilyang iyon. Hinahayaan niyang maimpluwensyahan ng magkasanib na puwersang iyon ng kanyang puso. Tinanggap niya ang Tianqi at lumahok sa pag-iisip ng pagpapabuti ng imperyo. Sa ganoong paraan ang Tianqi Empire ay lalamunan ng parami ng paraming mga henyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 764, bawal. Ang matandang lalaki na may puting balbas ay tumingin sa paligid at sinabi. Sige, ikaw ang pinakatanyag na mga henyo ng Tianqi, humanda ka sa paglalakbay. Magalang na tumingin sa kanya ang karamihan. Sa wakas ay tatahakin na nila ang misteryosong mundo. Marami sa kanila ang matagal nang naghahanda. Sa pagkakataong ito, sila ay pupunta sa isang pakikipagsapalaran, isang paglalakbay. Ang paglalakbay na iyon ay mapupuno ng mga panganib at pagkakataon. Pagkatapos, babalik sila sa Tianqi bilang mga bayani. Baka bumalik pa sila na may higit na determinasyon at may malaking kayamanan. Gayunpaman, maaaring hindi sila dumating. Unti-unting nabubulok ang kanilang mga katawan sa misteryosong mundo. Maaaring ito na ang kanilang huling pagkakataon na makita ang mga bundok na ito ng nyebe. Gayunpaman, mukhang determinado ang lahat na subukan ito. Walang mauutol, pinili nila ang landas na ito. Dahil pinili nilang maging malakas na cultivator, kinailangan nilang lumakad pasulong ng may matibay na kalooban. Ang kamatayan at mga panganib ay bahagi ng paglalakbay na iyon. Ang malalakas na cultivator ay kailangang harapin ang mga panganib ng buong tapang, walang puwang para sa mga duwag sa landas ng paglilinang. Ang matandang lalaki, na tinatawag na Mr. Baishu.
Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo sa langit, itinaas ang kanyang kamay, at sa isang iglap isang nakakatakot na dami ng enerhiya ng nyebe ang nagsimulang umikot sa kalangitan. Ilang tunog ang kumalat sa ere sa di kalayuan. Ang mga snowflake ay biglang naging vortex habang ang mga tunog ng pagsipol ay kumalat sa hangin. Bestial Chi, si Linfang ay natulala, may hayop na chi sa hangin. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang 7 manyeb puting hayop sa kalangitan. Mayroon silang napakalaking pakpak na lumikha ng mga bagyo habang sila ay pumapalakpak. Ang 7 halimaw na iyon ay mga agila, at sila ay sumusulyap sa pulutong sa lupa. Ang kanilang mga mata ay parang sa mga hayop, ngunit sa parehong oras ay inihayag ang katalinuhan ng mga matatalinong nilalang. Snow Eagles, bumaba ka, sabi ni Mr. Baishu na walang pakialam. Pagkatapos ay bumaba ang 7 halimaw mula sa langit at naglaho. Nag-transform sila sa pagiging tao. Iyon ay mga hayop sa antas ng tiyan na maaaring mag-transform sa mga tao. Gayunpaman, pinili ng mga hayop na iyon ng Ups yung kalahating pagbabago, kung saan pinananatili nila ang kanilang 2 anyo sa halip na maging tunay na tao. Ang mga Snow Eagles na iyon ay nakalabas pa rin ng kanilang mga pakpak mula sa kanilang likod nang sila ay nag-transform sa mga tao. Dadalhin ka ng mga Snow Eagles sa mahiwagang mundo, sabi ni Mr. Shu. Ang 7 Snow Eagles ay gumawa ng isang linya at naging mga agila muli. Pagkatapos ay yumuko sila at hinintay na tumalon ang mga cultivators sa kanilang likuran. Pumunta ka, sabi ni Mr. Baishu. Yumuko ang karamihan at pagkatapos ay tumalon sa likuran ng mga agila. Bawat pangkat ay may kanya-kanyang agila. Klap-klap pumalakpak. Ang mga agila ng nyebe ay pumalakpak sa kanilang mga pakpak at muling umihip ang malakas na hangin. Ang 7 puting agila pagkatapos ay bumangon sa himpapawid at umabot sa mga ulap. Aalis na tayo, isip ni Linfang habang nakatingin sa lupa. May mga taong excited na nakatingin sa kanila. Ang mga Snow Eagles ay lumipad ng mas mabilis habang sila ay umalis sa malayo. Nakakagulat, walang ibang sasama sa atin, isip ni Linfang. Mayroon lamang 56 na henyo at 7 hayop. Walang ibang sumabay sa kanila habang sila ay lipad. Ngunit mabilis niyang nakalimutan ang tungkol dito, hindi magtutuon si Linfang sa maliliit na bagay. Ang Tianqi ay may sariling mga patakaran at paraan ng paggawa ng mga bagay, sa anumang kaso, walang maaaring mangyari sa kanila. Giniginaw ka ba? Tanong ni Linfang kay Zhu Linglong sa mahinang boses. Napakalakas ng hangin at napakataas nila sa hangin. Bukod pa rito, ang bilis ng mga hayop sa antas ng tiyan ay hindi kapanipaniwala. Ang maliliit na paa ni Zhu Linglong ay nasa dibdib ni Linfang at bahagyang umiling siya. Mukha siyang tuwang-tuwa, makikita iyon sa mga mata niya. Hindi siya mukhang malungkot na maging isang hayop muli, maaari siyang manatili sa mga bisig ni Linfang sa lahat ng oras. Sa totoo lang, ang masayang ekspresyon sa kanyang mga mata ay mas ningning kaysa sa nakaraan. Kahit na siya ay maliit, ang dalisay na chi ni Linfang ay nakapaligid sa kanyang katawan upang maiwasan ang anumang pagdurusa mula sa malakas na hangin. Ang pagiging nasa mga bisig ni Linfang ay nagsilang ng mainit, matamis at magiliw na damdamin sa kanyang puso. Hindi ba ito ay isang hayop lamang? Tanong ng isang tao na walang pakialam ngunit nanunuya. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at tumingin kay Bai Lishi. Nakatingin lang siya sa landscape sa ibaba nila, kunwari wala siyang sinabi. Sino ang kausap mo? Malamig na tanong ni Linfang. Pinandilatan niya si Bai Lishi na ilang hakbang lang sa harap niya. Ang mga mata ni Linfang ay tila matalas na parang mga espada. Nanatiling tahimik si Bai Lishi na parang hindi niya narinig si Linfang. Dati niyang binibigyang pansin si Linfang nang marinig niya si Linfang na nakikipag-usap sa isang halimaw na parang kausap niya ang kanyang asawa o ang kanyang kasintahan. Hindi niya napigilan ang isang jab. Gayunpaman, pinagsisihan niya ito nang maalala niya kung paano natalo at nasugatan ni Linfang ang malakas na cultivator ng Tianshu. Ngayon ay hindi niya pinapansin si Linfang, umaasa na si Lin ay makalimutan niya ang tungkol dito. May itatanong ako sa'yo. Galit na sigaw ni Linfang, ang kanyang boses ay nagpayanag sa puso ni Bai Lishi. Kahit na gusto niyang tumakas, imposible sa mga ibong ito. Tumingon si Bai Lishi at tumingin kay Linfang, natatakot. Linfang, huwag kalimutan ang layunin ng ating paglalakbay, sabi ni Tian Chizu nang makita niyang galit na galit si Linfang. Dahan-daang lumingon si Linfang at tumingin kay Tian Chizu. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig, ipinakita ang kanyang mga ngipin habang sinasabi niya. Ikaw, tumahimik ka, hindi nakaimik si Tian Chizu. Si Linfang ay naglalabas ng nakakatakot na malamig na enerhiya, mukhang galit na galit siya. Walang makapagpapahiya kay Meng Qing, kahit sino pa sila. Tumingin si Tian Chizu kay Huang Fulong, nakahiga siya at nakapikit. Para bang may narinig o nakita siya. Linfang, napakalayo mo talaga. Isang mabangis na hayop lang, hindi ba? Tanong ni Bai Lishi. Sa mismong segundo na natapos niya ang huling salita ng kanyang pangungusap, nakita niyang dumating si Linfang sa tabi niya at isang nakakatakot na mapang-ipang enerhiya ang pumalibot sa kanyang katawan. Itinaas ni Bai Lishi ang kanyang kamay para harangin ngunit narinig na lang niya ang tunog ng ilang bitak na buto. Isang nakakatakot na lamig ang bumalot sa kanyang buong katawan at hindi na siya makahinga. Hindi man lang siya makalunok, ang kanyang mga mata ay tila lalabas sa kanilang mga orbit. Ang lahat ng ito ay dahil hinawakan siya ni Linfang sa lalamunan at dahan-dahan siyang itinaas sa ere.
Dahan-daang binuksan ni Huang Fulong ang kanyang mga mata, ang anim na iba ay nakatingin kay Lin Fang at nanginginig. Nakakatakot talaga yung lalaking yun kapag galit. Wala siyang pakialam na magbigay ng mukha sa sinuman. Si Bai Lishi ay isang henyo ngunit siya ay isang mahina sa harap ni Lin Fang. Bawal pag-usapan ang halimaw na iyon. Si Lin Fang ay nagmamalasakit dito. Lahat ay naunawaan. Hinawakan ni Bai Lishi ang kamay ni Lin Fang gamit ang kanyang mga kamay at sinubukan siyang alisin, ang kanyang mga mata ay duguan at ang kanyang mukha ay pula. Nag-aalab ang apoy ng galit sa mga mata ni Lin Fang. Sa ngayon, pakakawalan na kita. Gayunpaman, kung maglakas loob kang saktan ako muli, kahit na ang ibig sabihin nito ay pagalitin si Tianqi, papatayin kita. Malamig na sabi ni Lin Fang, lalo niyang idiniin ang salitang patay. Ang lamig ng kapaligiran at ang mga tao ay nanginginig lahat, naramdaman nila ang mga intensyon na pumatay kay Lin Fang. Hindi siya nananakot kay Bai Lishi, nangangako siya sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 765, nakakatakot na hayop Chi. Dahan-daang niluwagan ni Lin Fang ang pressure at ibinagsak si Bai Lishi sa likod ng hayop. Namumula pa rin ang mukha ni Bai Lishi at mukhang galit na galit. Nais niyang mamatay na si Lin Fang. Gayunpaman, wala siyang magawa kundi ang tumingin muli kay Lin Fang. Nararamdaman pa rin niya ang nakakatakot na lamig sa kanyang katawan. Malakas talaga si Lin Fang, madali niyang mapatay ang mga taong tulad ni Bai Lishi. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga henyo. Si Bai Lishi ay isang henyo, si Lin Fang ay isang henyo, ngunit si Bai Lishi ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na makipagkompetensya kay Lin Fang. Muli ay malamig na sinulyapan ni Lin Fang si Bai Lishi at pagkatapos ay bumalik sa kanyang orihinal na posisyon. Pagkatapos ay umupo siya ng naka-cross-legged at hindi pinansin si Bai Lishi. Ang yabang talaga ng lalaking iyon. Isip ni Tianqi, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Napagtanto niya na ang kanyang pride ay dinudurog ni Lin Fang ng hakbang-hakbang, tulad ng una nilang pagkikita. Tumingin din si Han Qiuyu kay Lin Fang gayon din sa halimaw sa kanyang mga bisig. Iniisip niya kung ano ang relasyon nila, napaka-importante sa kanya ng napakaliit na hayop. Na ang hindi gaanong biro ni Bai Lishi ay nagpagalit sa kanya hanggang sa handa na siyang pumatay. Si Lin Fang ay brutal, marahas at nakakatakot. Si Tang Yuyu lang ang nakakaintindi kung ano ang nag-uugnay kay Lin Fang at sa maliit na hayop na iyon. Siya ang asawa ni Lin Fang. Si Lin Fang ay naging demonyo dahil sa kanya, halos isuko na niya ang kanyang kaluluwa para sa kanya. Nilunod niya ang kanyang sarili sa isang nakamamatay na galit. Gaano kalalim ang kanilang pagmamahalan. Siya ang pinakamahalagang tao sa puso ni Lin Fang. Naisip ni Tang Yuyu na kung sino man mula sa Tianqi ang humihiya muli kay Meng Qing ay mamamatay sila, papatayin sila ni Lin Fang sa harap ng pinakamalakas na cultivator ng imperyo. Natahimik ang lahat pagkatapos noon. Ang mga Snow Eagles ay lumilipad ng napakabilis, sa isang araw ay maaari silang maglakbay sa 50,000 kilometro. Sa loob ng 2 araw na takdang panahon, ang karamihan ay tumawid sa napakaraming mga bansa at imperyo. Patuloy silang nakakakita ng iba't ibang pattern, lungsod, at landscape sa ibaba nila. Nakakita na sila ng ilang maliliit at hindi gaanong kabuluhan na mga bansa, at nakakita sila ng ilang mas malalaking bansa. Talagang malayo ang mahiwagang mundo. Naisip ng karamihan, ang mga hayop sa antas ng tiyan ay lumilipad ng napakabilis, at pagkaraan ng 2 araw ay hindi pa rin sila dumarating. Ngayon lang nila napansin na napakalayo nila sa Tianqi. Gayunpaman, ang mga lugar sa lupa ay lahat ay kabilang sa rehiyon ng Ganyu. Sa makatuwid, hindi sila maaaring maging ganoon kalayo. May nakita pa silang mga lugar na may hangganan sa banal na lungsod. Fo. Ang hangin ay napakalakas, ang mga kaguluhan sa mga ulap ay gumising sa lahat ng mga henyo. Hindi nila maaaring panatilihing nakapikit ang kanilang mga mata habang nagsasanay sa paglilinang sa mga kondisyong ito. At saka, papalapit na sila ngayon sa misteryosong mundo. Fo. Ang hangin ay nagiging mas marahas at tila naglalaman ito ng kakilakilabot na enerhiya ng hayop. Nahirapan ang lahat na buksan ang kanilang mga mata ngayon. Sino? Sigaw ng napakalakas na boses sa sandaling iyon. Nagmula ito sa isa sa mga agila. Ang mga mag-aaral ng mga Snow Eagles ay biglang nagsimulang kumikislap na may matutulis na ilaw. Lalong naging malupit ang hangin, biglang dumilim ang kapaligiran, ang mga Snow Eagles ay tumigil sa paglipad pasulong at huminto, ang kanilang mga mata ay tila malamig sa yelo. Ang hayop na si Chi ay nagiging mas malakas. Nakakatakot na hayop Chi. Naisip ng karamihan na kalaunan ay napagtanto na ang Chi ay hayop na Chi. Mukha namang kinakabahan silang lahat, bakit may beast Chi sa lugar na iyon? Tsaka, feeling nila nasusuffocate sila. Kagalang-galang at kagalang-galang Ginoo, maaari ko bang tanungin kung sino ka? Tanong sa 7 Snow Eagles habang silang lahat ay naging mga tao. Ang mga henyo ay nahulog mula sa kanilang likuran ngunit mayroon pa rin silang impresyon na sila ay nasusuka sa ilalim ng hayop na si Chi. Bigla silang napalibutan ng beast Chi, kitang-kita pa nila ang paligid. Isang Zun beast. Ang mga tao ay namangha at nanginginig. Ang mga hayop sa antas ng tiyan ay hindi kapani-paniwala at iginagalang, ngunit sa lugar na iyon ay mayroong isang halimaw na antas ng Zun. Nakakatakot. Isang nakakatakot na yelong Chi ang sumalakay sa buong kapaligiran, tila naglalaman ito ng ilang mga snowflake. Dahan-dahan, natangay ng hangin ang ilang mga snowflake na nahulog sa mga henyo.
Ang hayop na si Chi ay napakalamig. Tumayo si Zhu Linglong sa mga braso ni Lin Fang at sa ere. Kumikislap tuloy ang magagandang mata niya na para bang may na-realize siya. Hindi naintindihan ni Lin Fang ang ginagawa ni Meng Ching. Siya ay karaniwang walang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang paligid ngunit ngayon ay kakaiba na ang kinikilos niya. Whoosh! Lumipad si Meng Ching sa lumilipad na Chi na iyon. Tumiit ang mga balintataw ni Lin Fang, ano ang mali kay Meng Ching? Tumalon si Lin Fang pasulong at sinundan si Meng Ching, ni hindi niya makita ang kanyang mga daliri sa makakapal na hayop na Chi na iyon. Lin Fang, sigaw ng Tang Yuyu sa alarma. Tumalon din siya sa hangin at tumagos sa bestial Chi. Ang lahat ay namangha, sila ay mga baliw. Nakakabaliw ang 2 taong iyon. Sinusundan nila ang snow beast na iyon sa bestial Chi. Si Meng Ching ay tumagos sa makahayop na Chi na parang wala ito sa una, tila hindi ito makakasama sa kanya. Meng Ching, sabi ni Lin Fang na sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya si Meng Ching at niyakap, na natili itong nakatingin sa malayo. Ang hayop na Chi ay nagmumula sa isang itim na silweta na lumitaw sa dikalayuan at papalapit sa kanila. Babae iyon, parang mga 40 y 5, ang mahaba niyang buhok ay snow white at nakasuot siya ng itim na changpao. Gaano kalakas? Is ni Lin Fang. Para siyang walang kwenta kapag tinitignan ng isang babae. Higit pa noong kasama niya ang 3 cultivator ng Zun sa Tianqi. Bukod sa pagiging maharlika at dominante, ang babaeng iyon ay naglalabas ng nakakatakot na hayop na Chi. Ang babaeng iyon na nakasuot ng itim na changpao ay isang mabangis na hayop. Siguro siya ay talagang isang Zun beast. Kumalas si Meng Ching mula sa mga braso ni Lin Fang at lumipad patungo sa babaeng iyon, lumiit ang mga balintataw ni Lin Fang. Meng Ching, sabi ni Lin Fang na tumalon pasulong. Gusto niya itong harangan, ngunit may narinig siyang malamig na ungol, at pagkatapos ay hindi siya makagalaw. Ngayon, nakarating na si Meng Ching sa harap ng babaeng iyon. Gusto pa rin ni Lin Fang na magpumiglas pasulong, gayunpaman, nakita niyang ibinaba ang ulo ng babae at tumingin kay Meng Ching sa mainit at banayad na paraan. Mukhang hindi niya gustong saktan si Meng Ching, nagiging matino na naman si Lin Fang. Kakaiba ang kinikilos ni Meng Ching, tumalon pa siya palapit sa kanya, malamang kilala niya siya. Isip ni Lin Fang. Biglang parang may naintindihan siya. Masyado siyang nagmamadali dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Tinitigan sila ni Lin Fang at gaya ng inaasahan, parang napakalapit ni Meng Ching sa babae. Itinapat pa niya ang kanyang mga paa sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumingin kay Lin Fang, mula sa kanyang mga mata ay nakikita ni Lin Fang na siya ay masaya. Gamaan ang pakiramdam ni Lin Fang, parang kilala talaga ni Meng Ching ang babaeng iyon. Little Zhu, bakit mo ginawa iyon? Tanong ng babae habang hinahaplos si Meng Ching. Mukhang malungkot siya habang sinasabi. Ang hayop na iyon ang nagpaalis sa iyo sa Blackwind Mountain. Kasalanan niya.